Hello students! In this video, pag-uusapan natin yung isentropic process. When we say isentropic process, it is a reversible adiabatic process. So, pag sinabi natin reversible adiabatic, equivalent yung term na yon sa isentropic. And adiabatic simply means no heat. A reversible adiabatic is one of constant entropy. And kita na naman natin sa word na ito, isentropic. So, ang root word niya is entropy. So, S is constant. So, now, ito-drawing ko muna yung PV diagram and yung TS diagram para maging familiar kayo dun sa ating diagrams. So, sa PV diagram, ang graph kapag isentropic process is ganito, isang curve. So, kung napansin nyo, medyo kamukha siya dun sa isothermal. Pero, mas malaki yung change ng pagbaba or mas malaki yung rate ng pag-decrease or pag-increase kapag isentropic process. So, pag pinroad-check natin yan dito sa x-axis, ito yung V1, ito naman yung V2. Then, again, yung curve, yung area under this curve ay equivalent sa non-flow work. And kapag naman TS diagram, since yung ating entropy ay nandito sa x-axis, at dahil ang S ay constant, or S1 is equal to S2, ang graph natin ay isang straight vertical line. So, andito si point 1, andito si point 2. So, pag pinroad-check natin yan dito, kita natin S1 is equal to S2. Kasi nga, isentropic yung process. Entropy is constant. And kapag pinroad-check naman natin yan dito, T1, nandito naman si T2. Okay. So, bakit dito sa PV diagram natin, kita natin yung pressure, di ba? Ito yung P1, tapos nandito yung P2. Bakit yung pressure ay bumaba, tapos yung temperature bumaba din? Tapos yung volume tumaas, yung temperature bumaba. So, malalaman natin yan dun sa ating formulas na pinapakita yung relation ng pressure, volume, at saka ng temperature. Okay, so, yung relation ng pressure and volume kapag isentropic process is given by this formula. PV raised to K is constant. So, generally, lahat ng ideal gas processes, ang relation ng pressure at volume ay PV raised to N is constant. Ang nagbabago lang dyan is yung value ng N. Kapag isometric or isochoric, kapag volume ay constant, ang value ng N dyan is infinity. Kapag naman isobaric, ang value ng N is 0. Kasi kapag ito ay 0, V raised to 0 is 1. So, ang mangyayari, pressure is constant. Kapag naman isothermal, ang value ng N is 1. At kapag isentropic process, ang value ng N ay equal sa K. And yung K, yun yung ratio ng specific heat. Yung Cp over Cv. Okay. So, kung ito yung constant kapag isentropic process, therefore, pwede natin yang i-rewrite as P1 V1 raised to K is equal to P2 V2 raised to K. Okay? So, yan yon. Then, paano naman kapag halimbawa, relation ng temperature tsaka ng volume, hindi na natin pwede dyan i-cancel out kagaya ng ginagawa natin sa combined gas law kasi dito, entropy yung constant. So, ang gagawin natin ay kuhanin natin, diba, from the ideal gas equation, PV is equal to mRT. Diba ito P1 V1? So, anong gagawin natin? Ipa-factor out ko yung P1 V1, anong matitira? Or kahit dito na lang muna ako mag-base sa PV raised to K. Diba? PV raised to K is constant. So, pag finactor out ko yung PV, anong matitira dito? V raised to K minus 1. Tama? Kasi ito, V times V raised to negative 1, PV raised to K matitira. So, ito, nire-write ko lang as ganito. Equal lang itong dalawa. So, equal sa constant. And ano ba yung PV? So, sabi natin, PV is mRT. So, pag sinubstitute ko dyan, mRT times V raised to K minus 1 is equal to constant. Okay. And what is MR? Yung MR, kapag ideal gas processes, constant din yon from point to point. So, dahil constant siya, pwede natin
sabihin na TV raised to k minus 1 is constant divided by MR. And constant divided by another constant, still, ang sagot ay constant. Kaya naman, yung relation ng temperature at volume kapag isentropic ang process ay ganito. TV raised to k minus 1 is constant. And ganun din yung ginawa, ganun to, same process din. Papalitan mo naman itong volume in terms ng temperature and pressure para makuha mo yung relation ng pressure at temperature. Okay, so ang gagawin ko na lang, dahil naipakita ko na naman sa inyo kung saan kinuha yung TV raised to k minus 1 is constant, try nyo naman isolve paano nakuha yung sa pressure at sa temperature. So sabi ko nga sa inyo, kanina, kapag pressure and volume P1, V1 raised to k is equal to P2, V2 raised to k. Okay. Then, kapag temperature and volume, kanina, TV raised to k minus 1 is constant, or T1, V1 raised to k minus 1 is equal to T2, V2 raised to k minus 1. Kapag naman pressure and temperature, ano naman yung magiging sagot nyo kapag ka-derive nyo? So, ang magiging sagot doon would be T2, P2, K, yung palatandaan ko. So, T1 over T2, yan, T2, basa ko dyan, is equal to P1 over P2 raised to K minus 1 over K. Okay? Or T2, P2, K. Yun ang palatandaan ko dito para madaling tandaan yung sa isentropic process. So, meron tayong tatlo, pressure at saka volume, temperature, volume, and temperature at saka pressure. Ito sa temperature at volume, pwede nyo rin siyang i-rewrite as ganito. T1 over T2, yung i-cross multiply nyo lang, is equal to V2 over V1 raised to K minus 1. Ima-manipulate nyo lang yung equation. Kayo lang yung bahalang labo-labo niyan. As long as tama. Okay? So, ito na yung ating tatlong relation ng pressure, volume, and temperature. Next is the non-flow work. So, i-derive ko ngayon yung non-flow work. And may definition na tayo, sabi ko sa inyo, ng non-flow work, na non-flow work is equal to the integral of P dV. Limits from 1 to 2. And ang relation kapag isentropic process ng pressure at volume is PV raised to K is constant. So again, kukuhanin natin yung pressure in terms ng constant at volume para ma-integrate natin to. So si pressure is equal to C over V raised to K. Tama? At para mas madaling mag-integrate ito, gawin nating numerator or itaas natin. At para maitaas natin yan, gagawin lang nating negative yung kanyang exponent or CV raised to negative K. Right? Now, ito yung isa-substitute natin dito sa pressure. So, ang magiging formula natin is integral of CV raised to negative K times dV. Limits from 1 to 2. Okay. Now, pwede nating ilabas yung C kasi constant siya. So, C times the integral of V raised to negative K dV. May limits na 1 to 2. Now, anong integral ng V raised to negative K dV? Diba? Kapag may exponent tayong ganyan, ang gagawin lang natin is paplasan natin ng 1. Tapos yung kanyang magiging denominator ay equivalent dun sa exponent. Or ganito, C times, ang integral niya is V raised to negative K plus 1 divided by the exponent negative K plus 1. So, may limits yan na 1, 2. Okay. So, now, ang sunod natin gagawin is palitan natin yung C nito, nung kinuha natin kanina. Saan ba equivalent ang C? Sa PV raised to K. So, isa-substitute ko ngayon tong PV raised to K dito sa C. I-erasein ko na to. Oh, dito na ako nagsulat sa tiles. Okay, so, equal yan sa C. Di ba ang C ay PV raised to K? PV raised to K times V raised to negative K plus 1 over
negative k plus 1. So, again, ito ay may limits 1 to 2. Okay. So, ang v raised to k times v raised to negative k, di ba, equivalent siya sa 1. Tama? And itong v raised to negative k plus 1, pwede natin siyang i-rewrite as v raised to negative k times v raised to 1. Kasi yun ay law ng exponent. Na kapag yung exponent ay naka-add, pwede mo siyang paghiwalayin as ganito, product ng same base. Okay, so ito makakancel, v raised to negative k at saka yung v raised to k kasi equal yun sa 1. Then, p times v raised to 1 or v is equivalent to pv. So, magiging pv over negative k plus 1. Para mas magandang tingnan, unahin natin yung positive. Tapos, yan, negative k. Negative k plus 1 or 1 minus k. May limits na 1 to 2. Now, i-apply natin yung limits. So, pag nag-apply tayo ng limits, dapat dun sa buong equation, sa pressure at sa volume kasi hindi naman constant ang pressure at hindi rin constant ang volume. So, upper limit minus lower limit. So, ang mangyayari, papalitan ko lang ng subscript dahil ang upper limit natin is 2. So, P2, V2 minus the lower limit, P1, V1. O, ganun lang kasimple. Upper limit minus lower limit divided by 1 minus k. Okay. So, ito na yung ating non-flow work. Okay. Yan na yung ating formula. Next, we have the change of internal energy and the change of enthalpy. Tandaan nyo itong formula, ha? Okay, so ang change ng internal energy, di ba yung formula natin doon, sabi ko sa inyo, definition na yon. Ang change ng internal energy is mcv times T2 minus T1. So, sa isentropic process, dahil hindi naman constant yung temperature, at hindi constant ang volume, ang pressure, constant ang entropy. Ito pa rin yon. Ito pa rin yung formula natin sa internal energy. At syempre, ganun din sa change ng enthalpy. Ang change ng enthalpy or delta H is mCp times T2 minus T1. Lagi ito, hindi na ito magbabago. Okay. Then, we have the heat transferred or yung Q. Ang Q, di ba siya ay isentropic process. Anong sabi natin kanina? Adiabatic or reversible adiabatic process means no heat. So, ibig sabihin, ang Q kapag isentropic process ay 0. Okay. And ano pa? Bakit ba ito naging 0? Isa pang formula kasi ng Q, kung naaalala nyo, is T times delta S. Eh, di ba, constant ang entropy? So, kung constant ang entropy, ang delta S ay 0. At kung 0 ito, 0 times temperature ay 0. Kaya yung Q natin ay 0. So, tatandaan nyo, kapag sinabing isentropic, no heat is transferred. Then, we have, ano pa? The change of entropy, delta S. Change ng entropy. Meron bang change ng entropy kapag constant nga yung entropy? So, ibig sabihin, walang change. Kasi nga, constant ang entropy. S1 ay equal sa S2. Then, we have the steady flow isentropic process. So, ito, hindi ko na i-derive. Ibibigay ko na lang sa inyo yung formula. Saan ba nanggaling yung formula natin ng steady flow work? Ang steady flow work, nakuha yan gamit yung law of conservation of energy natin. Nag-energy balance lang. So, lumalabas na equivalent siya sa negative delta H. Kapag ang change ng potential energy at saka kapag ang change ng kinetic energy ay equal to 0 or negligible. Pero kung halimbawa na hindi, meron pa tayong isang formula for steady flow work. And steady flow work is the negative integral of V dP from point 1 to point 2 is equal to the steady flow work plus delta K. Okay.
So, yan, kapag sinimplify natin, gamit ito, ang magiging formula or yung magiging derived formula for steady flow work would be kapag halimbawa dinerive nyo, kagaya ng ginawa natin sa integral ng VDP, ang gagawin nyo naman dito, yung volume, kukuhanin nyo in terms ng pressure. Pero same procedure lang yung pagde-derivative. So, hindi ko na, pag-integrate, hindi ko na ipapakita. Okay? So, ito naman, kapag kinuha nyo, pag dinerive nyo, at sinimplify, so lumalabas na ito ay equal sa K times the integral of P dV. And ano ba yung integral ng P dV? Integral ng P dV is the non-flow work. So, ibig sabihin, yung steady flow work is K times the non-flow work. So, pwede ito yung gamitin nyo. Okay? So, ito yung gagamitin yung formula for example na hindi negligible yung change ng kinetic energy. Kapag may given na change ng kinetic energy. Kapag wala, pwedeng ito na, negative delta H. Or ito, negative lang ng MCP, T2 minus T1. Okay? So, lahat ng ito na yung ating mga formula para sa isentropic process. Now, tayo ay magsosolve ng sample problems. Let's begin with problem number 1. Okay, let me read problem number 1. From a state defined by 300 psi absolute, 100 cubic feet and 240 degrees Fahrenheit, helium undergoes an isentropic process to 0.3 psi gauge. Okay, so from that statement, i-note natin yung mga given. So number 1, anong sabing una? Ang first state daw, meron tayong pressure equivalent to 300 psi absolute. P1 is 300 psi. Naka-absolute na. So, hindi natin kailangan i-convert. Then, 100 cubic feet. So, may volume, 100 cubic feet. And then, 240 degrees Fahrenheit ang temperature. T1 is 240 degrees Fahrenheit. Helium undergoes an isentropic process. So, ang ating gas na ginamit ay helium. Okay? So, hindi air ha. Baka kasi magkamali kayo sa paggamit ng mga constants. So, ang ginamit dito ay helium. Undergoes an isentropic process to 0.3 psi gauge. So, from 300 psi, naging 0.3 psi gauge na lang. So, merong P2 equivalent to 0.3 psi gauge. At dahil ito ay naka-gauge, i-convert natin siya sa absolute. At paano ba tayo nagko-convert from gauge pressure to absolute pressure? Anong ginagawa? So, yung gauge pressure, paplasan lang natin siya ng atmospheric pressure para maging absolute. So, 0.3, paplasan natin ng 14.7 kasi wala namang binigay na atmospheric pressure doon. So, gagamitin natin is yung standard, which is 14.7 psi. And 0.3 plus 14.7 is 15 psi. Ito na yung absolute pressure. So, yung 15 yung gagamitin natin. Anong tinatanong? Find V2 and T2. The change of internal energy, change of enthalpy, the non-flow work, the steady flow work, the heat transferred, change of entropy, and what is the work if the process is non-flow. If the process is steady flow with delta K is equal to 10 BTU. Okay, so lahat yon ay isasolve natin. Let us start with letter A. Ano daw ang V2 at ang T2? So, hinahanap ang V2 and ang T2. Okay, saan natin yan makukuha? So, dahil ang kompleto yung conditions ay yung sa pressure, parehas na meron sa point 1 at sa point 2, kukuhanin natin ang V2 at T2 galing dun sa relation ng pressure at ng volume at ng pressure at ng temperature. Okay? So, titingnan nyo kung alin yung given. At dahil given ang pressure, ang gagamitin natin para makuha ang V2 ay PV raised to K is constant. Or P1 V1 raised to K is equal to P2 V2 raised to K. Ang hinahanap ay V2. So, ang gagawin natin ay simplify yung equation. P1 over P2 is equal to V2 over V1 raised to K.
So, para ang makuha natin ay V2, kailangan maalis muna natin yung exponent. At para maalis natin yung exponent, erase natin yung buong equation sa 1 over k, or dun sa reciprocal ng exponent. Kasi pag ito, ni-erase natin sa reciprocal, makakancel. Magiging raised to 1 na lang. So, ang mangyayari, yung P1 over P2 ay naka-raise sa 1 over k. Tama? At equal na siya sa V2 over V1. Thus, to solve for V2, simplify natin yung equation. So, V2 is equal to V1 times P1 over P2 raised to 1 over K. Okay. So, wag kayong malilito dyan sa ginawa ko. Ang ginawa ko lang, ito, tinaas natin dito, tapos pinagpalit ko lang ng pwesto. Kasi, mas maganda kung yung unknown natin laging nasa left side ng equation. Okay. Now, let us substitute. Ano ang V1? 100 cubic feet. And P1 is 300 PSI. Hindi ko na isusulat yung unit kasi paras naman silang PSI, makakancel lang. Then P2 is 15. And K, ano kaya ang K kapag helium? Tatandaan nyo to ha, kapag ka helium, ang value ng K is 1.6667. So, ilagay natin 1.6667. Okay. Now, let us compute. Where's my calcu? Yan. 100 times 300 over 15 is 20. Tama? Raised to 1 over 1.6667. So, ang sagot is 603.3959. 603.3959. Anong unit natin? Dahil ito ay volume, ang unit ng volume natin sa V1 is cubic feet. So, cubic feet. So, ito na yung sagot natin for V2. Next, solve naman natin ano ang T2. O, ilista nyo na yung sagot natin. 603.3959. So, para ma-solve si T2, gagamitin naman natin yung relation ng temperature at ng pressure. At ano nga ulit ang relation kapag temperature at pressure? Sabi ko sa inyo kanina, T2, P2, K. T2, P, P2, K. K minus 1 over K. Alright. Now, dahil ang nawawala ay T2, o para mas i-ano ko lang yung equation, i-simplify ko lang. Or ima-manipulate ko lang. So, kuhanin ko si T2, equal siya sa T1 times P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Tama? Same pa din yan. Ginawa lang natin, kinross multiply lang natin. So, ito tumaas, tapos ito na cross multiply. Then, now we can substitute. So, T1 is 240 degrees Fahrenheit. Hindi ko pala siya na-convert kanina sa absolute. So, again, para mag-convert tayo, papuntang absolute, paplasan natin ng 460 kasi ito Fahrenheit. English. Kapag English, ang ipaplas ay 460. Then, P2 is 15, P1 is 300. Hindi ko na ulit isusulat ang unit kasi ratio naman yan, makakancel lang yung unit. And K is 1.6667 minus 1 divided by K, which is 1.6667. Ito ay para sa helium. Hindi laging yan ang value ha, para sa helium yan. Kapag air, 1.4. Okay, let us compute. 240 plus 460 times 15 over 300 raised to 0.6667 over 1.6667. Okay, so ito na yung ating equation. First equals, lumalabas na yung sagot is 211.1886. 211.1886. Ang unit niyan, dahil kinonvert natin yung T1 sa Rankine, the unit ng temperature natin is Rankine. So, ito na yung value ni T2. Okay? Tapos na tayo sa letter A. Kuhanin natin yung yung letter E. Unahin natin yon. Bakit kaya? Kasi yung tinatanong sa letter E, Q at delta S. Q and delta S. Ano nga ang Q kapag isentropic? 0. Ang delta S kapag isentropic,
0. So, ito na yung sagot natin sa letter A. Okay? May sagot na tayo sa letter A at sa letter E. Next, let us compute for the change of internal energy and the change of enthalpy. Burahin ko lang to. Okay. Now, ang change ng internal energy, sabi natin kanina, formula natin is mCV times T2 minus T1. Check natin kung meron tayong mga given. Wala pa tayong mass. Merong CV, merong T2, merong T1. Okay, so, saan natin kukuhanin yung value ng mass? Ang mass ay manggagaling doon sa ideal gas equation. PV equals mRT. So, from PV is equal to mRT. Tingnan natin kung alin yung may kumpletong conditions. Kumpleto yung, meron tayong P1, V1 at T1. So, gagamitin natin P1, V1 is equal to mRT1. Okay? So, kukuhanin ko yung mass. So, mass is P1, V1 divided by RT1. Substitute natin. Ano ba yung pressure 1 natin kanina? Pressure 1 is 300 PSI absolute. Tandaan nyo na to, kapag naka-PSI, tapos ang volume ay naka-cubic feet, magmumultiply na tayo dito ng conversion factor, which is 144 square inches per 1 square foot. Okay? So, cancel na yung square inches. Now, ang volume 1 is 100 cubic feet. So, 100 cubic feet. Cancel yung square foot, may matitirang isang feet. So, ang nasa taas na unit, foot pound. Then, R. Anong value ng R kapag helium? So, dito, given na yung R, which is 386.04. So, kapag hindi nyo alam yung value ng R, ang gawin yung formula is yung R bar divided by the molecular weight. Kailangan nga lang, alam nyo, yung molecular weight ng, ng helium. Ano bang molecular weight ng helium? Ang molecular weight niya ay 4. Then, ang T1 is yung kanina, 240 plus 460. Papakita ko na sa inyo kung ano sagot doon. 240 plus 460, yan, 700. Kaya ang isusulat ko na dito, 700. Rankine. Kasi kailangan ay absolute. So, makakancel yung unit na Rankine. Cancel yung unit na pound na nasa taas dahil ang pound dito sa pressure ay force. So, cancel yung unit na pound para sa force. Cancel yung isang foot na natitira. So, ang matitirang unit is pound. Pound mass. And mass is equal to 15.9865 pounds. At dahil meron na tayong nakuhang mass, pwede na natin ngayong isolve ang change ng internal energy. So, change ng internal energy delta U is M, 15.9865 pounds times CV. Ang CV ng helium ay equivalent sa 1.241. Ito, hindi nyo kailangan itong sauluhin. Pero dapat kasi binigay ito sa problem. I-note ko na lang doon. So, 1.241. Oh, sorry. 0.745 pala. CP pala ito. Ang CV ay 0.745. Anong unit niyan? Ang unit niyan is BTU per pound Rankine. Then, ang delta T, T2 minus T1, ang T2, yung nasolve natin kanina, in-store ko, 211.1886. And then, ang ating T1 is 700. Okay. Now, let us solve for the change of internal energy. So, equal siya sa negative 5,821.7157. Ang unit niyan, dahil makakancel yung unit na Rankine, cancel ang unit na pounds, ang unit ng change ng internal energy is BTU. Okay? So, ito na yung ating sagot para sa change of internal energy. Now, let us solve for the change of enthalpy. So, pakistore ako nung mass na nasolve natin kanina, pakitandaan, 15.9865 dahil gagamitin natin yan. Okay, so let us proceed with the change of enthalpy. Change of enthalpy is mCp times T2 minus T1. So, ang mass na nasolve natin is 15.9865
unit niyan is pounds. Then CP, ito yung kanina na nagkamali ako, 1.241. Yan, ito CP. BTU per pound Rankine. Then we have T2, 211. Point ano nga ulit yun? Nakalimutan ko. 1886. 1886. And T1 is 700. Ang unit nitong dalawa is Rankine. So, makakancel yung unit na Rankine, cancel ang unit na pounds, ang unit ng delta H ay naka-BTU din. Oops, minus 700. Okay, so ang ating sagot is negative 9,697.6503. Sulat ko. Delta H is negative 9697.6503. Unit BTU, British Thermal Unit. Then, anong sunod natin na tanong? The non-flow work. Anong non-flow work? So, non-flow work, meron tayo dyang formula na P2V2 minus P1V1 over 1 minus K. Kaso, ang haba kasi nun eh. Pwede namang ang gawin natin dito is yung... Sige, yun na nga. Pakita na lang natin. Kasi sana yung delta U plus non-flow work. Anyway. Okay lang. So, non-flow work is P2V2 minus P1V1 over 1 minus K. So, ang pressure 2 na na-solve natin ay 15 PSI. Then, dahil yung volume natin ay naka-cubic feet, magmumultiply ulit tayo ng conversion factor na 144. Pero, sa halip na i-multiply ko dito, tapos i-multiply ko dito, ipa-factor out ko na lang yung 144. Ano? So, sana intindihan nyo. Then, V2, ano ang V2? Ang V2 ay yung na-solve natin kanina, na-install ko yun sa A. 603.3959. 603.3959. Minus P1, 300. And V1 na 100. So, dahil ito, ang unit ay PSI, tapos ito cubic feet, mag-multiply tayo ng conversion factor. Which is, nakumuga, 144. So, again, ito ay para ma-convert natin yung square inches to square foot. Divided by 1 minus K. 1 minus, ano nga K? 1.6667. So, ang lalabas na unit dyan, di ba ito ay PSI, pounds per square inches. Tapos ito, cubic feet. Tapos ito, square inches per square feet. So, makakancel yung square inches, cancel yung dalawang feet. So, ang matitira is foot pound. Kaya ang unit natin dito sa non-flow work ay naka-foot pound. Compute ko. So, ang sagot in foot pound is 4,524,771.045 foot pound. At dahil yung ating units doon sa internal energy at sa enthalpy, naka-BTU, i-convert na din natin to sa BTU. So, again, ang conversion from foot pound to BTU ay 1 BTU is equal to 778 foot pound. Okay. So, cancel, divide natin by 778. Sagot is, non-flow work is equal to 5,815.9011 BTU. So, ito na yung ating non-flow work. Next ay yung steady flow work. So, ang steady flow work, ano nga sabi natin kanina? Ang steady flow work ay K times the non-flow work. So, anong mangyayari? Bakin ko lang to. K times the non-flow work. So, ang steady flow work is K. Ano ba ang K? Ng helium. 1.6667 times yung na-solve natin na non-flow work, 5,815.9011 BTU. Yan. So, ang steady flow work is equal to 9,693.5
0.3623 BTU. So, itong mga sinolve natin ay para sa non-flow process. Paano kapag, sabi doon, if the process is steady flow with delta K is 10 BTU, may binigay na change ng kinetic energy. So, anong gagawin natin dyan? So, kapag may given na change ng kinetic energy, sabi ko sa inyo kanina, ang gagamitin natin na formula is yung negative integral ng VdP is equal to the steady flow work plus the change in kinetic energy. At yung nasolve natin na steady flow work ay 9693.3623. Equal siya sa steady flow work dahil may change ng kinetic energy na 10 BTU, so plusan natin ng 10. Thus, ang steady flow work, kapag sinabi doon, ang delta K is 10 BTU and the process is steady flow is equal to, babawasan lang ng 10, 9,683.3623. Ang unit nito ay BTU. So, ito na yung steady flow work kapag ito yung sagot dun sa letter G, if the process is steady flow. Okay? And meron pa tayong ibang formulas or alternatives para ma-solve natin yung kanina, yung non-flow work. Ang non-flow work ay equal din sa negative ng change ng internal energy. Di ba ang change ng internal energy na na-solve natin kanina ay 5,820 something? Tama ba? So, pwede yon. So, 5,000 negative 5,000. Dahil yung change ng internal energy na solve natin kanina, negative. So, negative times negative, positive. Yan, ito ata yung naging sagot kanina. Okay? Then, yung steady flow work naman, kapag non-flow ang process, ay negative change ng enthalpy. Or, equivalent sa 96, ano ba yung solve natin kanina? 9697.6503 BTU. Okay, so pwedeng ito yung gamitin natin na formula. Kung halimbawa na-solve nyo na yung delta U tsaka yung delta H, so bakit nyo pagagamitin yung mahabang formula? Ito na lang yung gamitin nyo. Ano? And isa pa, meron pa. Diba, ang formula natin ng delta H ay mCp T2 minus T1. Tapos, ang formula natin ng delta U ay mCv times T2 minus T1. So, kapag itong dalawa, pinag-divide natin, divide ko, divide, magiging isang equals. Cancel ang mass, cancel ang T2 minus T1. Anong natira? Cp over Cv. And ano yung Cp over Cv? Cp over Cv ay equal sa K. So, ibig sabihin, ang delta H ay equal sa K times delta U. Ano nga ulit yung negative delta H kanina? Yung negative delta H kanina is steady flow work at ang delta U ay non-flow work. Kaya, yan, galing dito, matiderive din natin yung formula na ito. So, napakadaming way para ma-solve natin yung mga unknowns. Bahala na lang kayo kung ano yung una yung maisip or kung alin yung pinaka-convenient sa inyo. Okay, so that's all for problem number 1. Yung problem number 2, siguro iiwanan ko na lang to sa inyo. Oo, iiwanan ko na lang to sa inyo as your exercise. Dahil isa na lang itong natitira. So, pakisolve nitong problem number 2. Hindi ko na ito i-require ng submission. I-solve nyo offline as your review para sa darating na finals. Then, ang sunod ko na lang iti-discuss is yung polytropic process. And magbibigay ulit ako ng isang example. Okay? So, yun lang. Thanks for watching. I hope you understand. And again, keep safe. God bless!